Nakikita nyo, iba na naman ang setting natin. Nasa sasakyan ako. At hindi lang ako ang nandito. Okay? Kasama ko ang apat na pogi. Yes! Nang Teach Me How to Do Me. Woo! Say hello guys! Woo! Meron palang mga guests! Audience, no? Si Eric and Jer. Siyempre, hindi mawawala ang laging on time! Yung Marlon! At siyempre, si Upsays, nagda-drive busy. And, of course, nasa si Sarah. Yan. Yan. So, dito kami mag-shoot ng Teach Me How to Do Me. Papunta kami sa silang, no? Hindi kami nagsasayang ng oras. Oo, dapat lahat ng oras binibigay namin sa inyo. So, syempre alam namin yung questions, no? Dahil online kami. Yes. Powered by Smart. Online? Online, no? So, mag-shoot tayo ng itanong mo kay Upline. Okay, Ayan. magkakasunod na to. Sige, tira lang ng tira. So, unang tanong natin from Henry Kabuyaw. Hi Henry. So yun, hope you're payaman. Good morning po sa mga poging upline. Tanong ko lang po, ano po yung pinaka the best answer kapag sinabi ng prospect na pag-iisipan ko muna? So maganda yung tanong. Actually marami na akong na-encounter na ganyan, pinag-iisipan. Yun nga yung bilib ako sa kanila, nagdadalawang isip. Dalawang isip nila. So yun, pag mga ganyan pinag-iisipan, minsan pala, may doubt sila. So pinag-iisipan nila siguro madalas dyan kung kikita ba ako dyan, kung tatagal ba yung business. So I suggest ginagawa ko na lang dyan, parang inuunahan ko na. Yun nga, parang objection yun eh. Ano ba yun? Pag-iisipan, tinatanong ko, ano na yung pag-iisipan mo? Parang direct ko na. So, dahil doon, malalaman ko na agad kung ano talaga yung pag-iisipan niya. Or, pwede rin nagre-reason out lang sila. Ang totoo, pwedeng hindi sila interesado. Minsan, nahuhuli ko, wala lang pala silang pera. So, another objection na naman yon. So, ganun lang. Kasi minsan mahirap. Pati ikaw mapapaisip pag sinabi niya pag-iisipan niya. So, tinatanong ko ano yung pag-iisipan mo. So, that way nalalaman ko yung totoong objection niya. So, tingin ko kailangan ko pang i-deep down kung ano talaga yung objection. Ito naman galing from Kids Aldana. Salamat. 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 Hi po sa lahat ng tanong din. Hi po sa lahat. May tanong din po ako kasi may friend ako taga Pangasinan. Lagi ko na siyang nakakausap about B-Mobile. Then sure siya na kaya niya at magjo-join siya. Kaya niya at magjo-join. Malubak pati nalulubak. Sinishare pa po niya ang mga post ko dahil gustong-gusto niya. Yun. Ang kaso, may friend daw siya nag-join sa B-Mobile pero negative ang sinabi. Okay. Like, hindi ka kikita dyan. Ako nga, nag-quit na. Ganun daw po. Paano po sasagutin para maibalik ang tiwala niya sa B-Mobile? Thanks. So, yung mga ganyan na napo-poison. Poison. Oo, so maraming dyan. Sa atin din, marami nagsabi nun. Marami. So, hindi lang naman sa mga kaibigan, sa kamag-anak na mapopoison ka. Also yung prospect mo, yung sa kamag-anak tsaka sa kaibigan din nila. Yun. Ang masasabi ko lang dyan, kausapin mong mabuti yung invite mo or yung yung tao mo. Then ibigay mo sa kanya yung sagot dun sa sinasabi niya na hindi siya kumita. Bali, sabi mo sa kanya, ano ba ang ginawa mo? Bakit hindi ka kumita? Tama. Diba? Yun na itanong mo rin sa kanya. Kung ano yung ginawa niya, kung bakit hindi siya kumita. So, kung yun ang dahilan, so, ipakita mo sa kanya na susuportahan mo siya. Diba? So, kung hindi siya nakaka-attend ng meeting, kung hindi siya nakakapanood ng video, so, sabihin mo, dito sa team natin, mabibigyan mo siya ng mabibigyan mo siya ng support like DVDs, yung sa YouTube kung hindi niya alam yung mga links, may ibibigay mo.
So, yun nga, sinasabi ko rin sa Boom na hindi naman lahat talaga sa B-Mobile yayaman. Bakit? Kasi may mga tao talaga na hindi hindi para tawag dito. Hindi takdang Hindi yumaman. takdang yumaman talaga. Yung magpapa-member, after that, wala na. Kumbaga, ang alam nila, pag nagpa-member sila sa B-Mobile, yayaman na agad. Hindi ganun. Dapat, pagka nagpa-member ka, i-workout mo. Yun nga yung sa training ni Apis, na sinasabi niya, hindi katulad ito ng tawag doon, yung nagji-gym. Yes. Yung nagji-gym, kailangan pag pumasok ka sa gym, Nagpa-member ka lang. pag pumasok ka sa gym, kailangan mag-workout ka para gumanda yung katawan mo. Kasi kung nandoon ka lang sa loob ng gym, Nagpa-member ka lang, nagbayad ka. nagpa-member ka lang, tapos titingin-tingin ka lang, observe ka ng observe hanggang sa wala ka nang magawa. So, yun. Walang mangyayari talaga. Okay. So para sa tanong para kay Upline, Hayes ay dahil nagda-drive siya, Partida. Isang mata. siya ang sasagot habang nasa South Super Highway tayo. So ang tanong mula kay B-Mobile Chila Rita. Suke. Hello Uplines. Tanong ko lang po sana kung ano ang dapat gawin pag sinabi ng prospect na hindi pa siya handa. Salamat po. So, yun, hindi. Parang muna saan siya hindi ba handa? Kasi, di ba, Baka hindi handa mag-business, baka hindi handa mag-business, hindi handang yumaman, hindi handa, kumbaga, ano ba yung, saan ba siya hindi handa na way? Or ano yung naiisip niya? Kailangan kasi hihimayin mo para, parang bibuild ka muna ng ano mo. Kasi mas maganda yung nagkukwentuhan kayo nung prospect mo para malaman mo kung ano talaga yung pinaka gusto niya. Doon mo siya iano na ito ba ay kung ba syempre family oriented siya, di lahat na lang tungkol dun sa family para may paano ng pamilya ng prospect mo na o nga no pag mas ma-realize niya na kailangan ko pala to para mas maging handa ako kung just in case may dumating na biglang gastusin, edi meron siya mapagkukuhanan, di ba? Kasi mas maganda na yung ngayon pa lang. Kasi ang makikita ko mostly nung nagiging prospect natin na nag-inquire sa atin, minsan, lalo na yung nakakilala natin, parang gusto na nila mag-join kung kailangan na nila ng pera. Hindi naman ganun mag-work yung business di ba? Talagang darating pa yung time na magmamature pa yan bago time na kumikita ka. So, lahat naman ng business ay gano'n. So, hindi yung kung kailan mo yung pera, tsaka ka lang sasali. Dapat yung talagang ma-realize mo sa kanya na ngayon pa lang, magsimula ka na para bago pa dumating yung situation na yun, handa ka na. Di, at least, napunta pa rin kayo dun sa handa. Di ba? Na handa. Ayun. Okay. Ako naman. Okay. So, ang tanong para sa akin, May nagbubuksan. ha? May nagbobom kay Eric. Mamaya na. After 5 minutes. Roll it. Game. So, ang tanong ay galing kay Ryan A. Soria. So, ang tanong niya, hi mga mentors, nagka-problema po ako. Tuwing ipapakita ko ang video presentation, madalas sinasabi, panoorin ko mamaya. Di kaya CP lang gamit ko. Minsan naman busy daw. Busy daw tapos di naman nagre-reply. Pag-follow up ko sila, help po please. Basta yun, nakuha ko yung question mo. So yung sa ako naman ang ginagawa ko, hindi ko muna binibigay yung video presentation. Binibitin ko yan. No, sabihin ko, kanya nag-PM siya, sir, ano po ba yung V-Mobile? Or sabihin ko, ma'am, sir, napanood nyo na po ba yung video presentation? So hindi ko muna papanood sa kanya na, ito pa panoorin nyo. No? So itatanong ko muna sa kanya kung napanood na niya. Pag hindi pa, hindi ko pa rin bibigay. No? Ang gagawin ko, tatanungin ko siya, sir, meron ba kayong 8 minutes para mapanood tong video presentation ko? No? Kung sabihin niya, ay wala nasa CP pa ako, pag uwi ko na lang, tsaka ko siya ibibigay.
no? Para kasi bigay mo yung link, tapos naka-CP pala siya. So hindi niya talaga mapapanood yun kung hindi capable yung CP niya o yung cellphone niya, no? Maaring nasa biyahe siya, no? So maganda yun, pag binalikan niya, sabi niyo, o sige sir, mga anong oras ko po kayo babalikan ulit, no? Maaring pagbalik niya sa bahay, then pag okay na, no, nagkausap ulit kayo sa chat. So sir, meron na po kayong 8 minutes. O sige, pwede, no? That's the time na ibigay mo yung link. Then, wag mong kakalimutan na sabihin na, sir, babalikan ko kayo after 10 minutes. Okay? Para kamustahin mo syempre ano yung feedback niya. Okay? So pag na 8 minutes, no, doon mo makikita kasi kung gaano ka-interested yung prospect mo. So, dito, syempre, ang hinahanap natin, yung interesado lang, hindi yung, kasi mauubos talaga oras mo pag yung dadalang tapos hindi rin pala sasali. Wala siyang interest. No? So, with this, makikita natin kung gaano ka-interested yung prospect mo. So, pag sinabi na niya yun, napanood ko na sir, tanong mo na lang, sir, ano ba yung nagustuhan nyo dun sa video? Close mo na. Oo, closing na to, video presentation. So pag sinabi niya, sir, gusto ko yung extra income, no, o yung loading, o yung makakadiskwento ako, then ang pinaka pang closing mo na doon, sige sir, kailan nyo ba gusto umpisahan yung business, no? So pag sinabi niya, di next week, di ayun na, pay in na. So ganun lang, bitinin nyo muna, wag nyo agad bibigay lahat ng info, no? Kayo yung dapat nagtatanong, kayo yung dapat yung naghahawak ng conversation. Okay, so yun lang. Okay, so nasagot na natin 4 na questions, no? Okay, magtatanong na naman natin sa audience. Medyo marami tayong audience ngayon. Palakpakan! Okay, so si Eric is from Infanta. Santa Quezon. And si Jer naman, Manila. Manila din. Malayo. So Eric, anong gusto mong tanong kay Jer? Silang dalawa pala. Di ba may mga gusto kayong tanong? Oo, oo. Yung PIK ni Troy, PIK ni Marlon, diba? Hindi, pero yun, maraming salamat din at may mga audience pa rin tayo rito. Diba? So again, ito na ang Teach Me How to Doobie road trip. Okay, with Upline Hayes, Marlon and Troy, also Jer and Eric and me, no? And also si Sarah, yeah. So, punta na kami sa Silang and ingat kayo lahat. Thank you for watching. Teach Me How to Doobie!